pumutok yung ECU. So ito yung sinasabi ko mga kuys na hindi araw-araw laging panalo. Good day mga kuys. So yun, may share lang ko sa inyo ngayon mga kuys na naging problema dito sa aming shop sa Tenex Motor Service. Ito yung sinasabi ko na mga kuys na na hindi laging panalo, no? Minsan talaga nagkakaroon ng pagkakataon na nagkakaproblema. At ito na yung problema na nangyari mga kuys. Pakita ko sa inyo kung ano yun. No? So ito mga kuys, may ginagawa kaming ngayon, Click 125. No? Ito si Bossing, ang motor nito, Honda Click 125 pala. So ito, ginawa namin ay nag full service package kami. So yung typical na full service package, yung tinatawag na PMS, yan. Kita nyo naman mga kuys kung gaano kalinis, di ba? Okay? Yan. Chinek na rin namin yung CVT, no? At ito yung masamang naging problema mga kuys, no? Yung binuo na namin yung kanyang yung motor, si Bossing, no? Pumutok yung ECU. Diba? So ito yung naging problema namin ngayon. Naputukan kami ng ECU habang binubuo namin yung motor. Ito syempre full service package lang namin ang ginawa namin mga kuys. At bakit pumutok yung kanyang ECU? Nung ginagamitan na namin ng diagnostic tools. No, pagsalpak namin, pag unang susian, pumutok yung ECU at nasunog. Ito. So ito yung nangyari. Diba? Nasunog. So chinek namin yung mga harness kung may naging problema ba. Inisprayan namin ng contact cleaner. So nakita namin yung problema kung saan nanggaling yung kanyang pagkasunog nung ECU, no? So nakita namin mga kuys kung saan talaga nanggaling yung pagkasunog ng ECU, no? Eto, basag. So yung pagka-check namin kanina, puro tubig yung loob. Ayan o, kita nyo mga kuys, nangitim pa dahil sa tubig. Ayan o. Ayan o. Ito nyo. Ayan. So, ang naging cause ng pagkasunog ng ECU, ayan, is yung headlight. So, awareness nga pala to mga kuys sa mga nababasagan ng headlight. No, mas maganda mga kuys, pag nabasagan kayo ng headlight, ipagawa nyo na kagad or papalitan nyo kagad ng headlight lens para hindi na po humantong sa ganitong pangyayari o masira po kayo ng iba pang electronics or ECU. Kasi kanina talaga mga kuys, basag na basag. At puro tubig. Ayan o. Ayan o, puro tubig. So, ito nga pala si Bossing. Bossing, taga saan ka pala? Antipolo. Yung kanina, yung nangyayari mga kuys. Na-stress na kagad si Bossing kasi syempre, magkano yung presyo ng ECU ya? 8 yata yun. Ha? 8K. 8K. Pero yung retail price nun mga kuys, nasa 10,000. No? So nakita mo naman, di ba kung ano nang ginawa natin kayo na typical na lang, di ba? Full service package, di ba? So kahit si Bossing naiintindihan niya yung sitwasyon namin na disgrasya lang talaga o sa amin talaga na last touch yung kanyang headlight, yung kanyang ECU, no? Ayoko naman isipin ni Bossing yon oras-oras kasi medyo pricey yung yung ECU na 10,000. Ayoko naman ma-stress si Bossing. Kaya ang ginawa natin mga kuys, sinagot na lang natin yung buong ECU na ipapalit dito. Para yon, siyempre si Bossing, taga ka pala Bossing? Antipolo po. Antipolo, yun, nagtiwala sa atin si Bossing na magpagawa sa atin. From Antipolo to Caloocan, dumayo pa si Bossing para, yun nga, kasi tiwala siya na magagawa yung motor niya tapos ganito pala yung mangyayari. No? Madidisgrasya yung kanyang ECU. So ang ginawa natin mga kuys, para hindi ma-stress si Bossing at isipin niya araw-araw, sinagot na lang natin yung yung ECU na nasira. Kasi tayo ngayon last touch mga kuys Ano nangyayari? So, nasunog. Bakit? Pag lang, nabasa yung headlight. So ito yung sinasabi ko mga kuys na hindi araw-araw laging panalo. So talagang may darating ka sa point na may encounter ka na ganito, yung mabibisgrasya ka or yung tawag dito, magkakaroon ng problema, di ba? Hindi laging panalo, hindi laging kita, di ba? So ito lesson lang, siguro.
No? Wala tayong magagawa mga kuys, tayo na last touch. At syempre, bossing, maraming salamat pa rin sa tiwala. Sana wag mo nang isipin yun para hindi ka may stress, di ba? Ano na lang, tuloy lang. Kaya bossing. Hindi, gagawin natin yan, papalitan natin yan. Bossing, maraming salamat bossing. Thank you.